yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari, ha? 7 pesos per kilo rice then after. Okay, yan ha? Yan, 2 years, ha? 2 years, ha? Nangako, 7 pesos per kilo na bigas, ha? Because of the rice certification law. 7 pesos ang pinangako. Ang iniisip, no? Kaya may pinaprioritize yung batas, RTL to eh. Kung di ako nagkakamali, mga kaklira. Yun lang naman yung involved dun eh. Patungkol sa bigas eh. So, 7 pesos, Titi Sara. Yung inaspire ng tatay mo. Because of that law. Diba? Pero natupad ba? Ayan o. Nangako na gawing 7 pesos per kilang bigas pero tahimik yung mga kampon niya. Sino ba to? Joyce Mabini Makanit, ha? Uy, wala. Ayun. Diba? Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, booking na nga po ang ating press secretary na si Attorney Claire Castro. Ayan, so hindi po totoo na mahina po ang kanyang comprehension skills o mahina po ang kanyang pagkaintindi o pag-intindi sa salitang Ingles, no? Kasi isa po sa mga requirements, kapag kumukuha po tayo ng law, ay dapat mataas po yung ating comprehension skills, yung ating pagbabasa, yung ating understanding, how to speak, how to write, lahat po ay dapat mataas po yung English subjects ninyo nung high school hanggang college. Kasi kung mababa po yung grades po ninyo sa English, ay meron pong para qualifying exam bago katanggapin sa College of Law. Okay? So yan po yung experience ko noong mag-enroll po ako ng law sa Polytechnic University of the Philippines, College of Law. Isa po talaga sa nirequired sa amin ay kumuha po ng exam, no? Qualifying exam sa English. Okay? So, ayun. Booking na nga po itong si Attorney Claire Castro. Dahil meron pong isang reporter. Ayan. Kilala niyo po ba kung sino itong reporter na ito na ang pangalan ay Eden o Eden. Ayan. So, itong reporter na pong ito po yung kilala sa mga reporter na kapag nagtanong, diretso, no? Di ba? Ang tanong niya, isa po ba kayo sa parang nagpapakalat ng fake news kasi wala kayong basihan, no? Alam niyo na kung sino itong reporter na ito. So, siya rin po ang nagtanong doon kay Attorney Claire Castro kasi napanood po ni Miss Eden yung kanyang vlog. No, yung kanyang vlog na kung saan ay proud na proud siya, no? Proud na proud po siya na sabihin na kung ang pangako daw ni Pangulong Marcos Jr. na 20 pesos na bigas ay natupad na, ano pa kaya daw itong pangako ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na 7 pesos na halaga ng bigas. Ang yabang-yabang pa nga po niya na akala mo ay hindi niya naintindihan yung naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Panoorin natin kung paano siya, di ba proud na proud siya dito eh. Proud na proud siya dito na sinabi niya na failed din itong pangako ni Duterte na halaga ng bigas na 7 pesos. Panoorin natin. Sige, tingnan natin mga kaklira. Tingnan natin. Pakita ko na to. Sige ha. Pangako, 20 pesos. Ito, ano kaya ito? Okay. Ito dati ang sinabi mga kaklira. Sige. Ay, sorry. In importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos. Kaya mo ginawa yung batas, rice certification law to eh. Para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari ha. 7 pesos per kilo rice then after. Okay, yan ha. Yan, 2 years ha, 2 years ha.
Nangako 7 pesos per kilo na bigas, ha? Because of the recertification law. Okay. per kilo and lower inflation significantly. I ask Congress to prioritize this crucial reform. Okay, 7 pesos ang pinangako. Ang iniisip, no? Kaya may pinaprioritize yung batas, RTL to Kung di ako nagkakamali, mga kaklira. Yun lang naman yung involved dun patungkol sa bigas So, 7 pesos, Titi Sara. Yung inaspire ng tatay mo. Because of that law. Diba? Pero natupad ba? Ayan Nangako na gawing 7 pesos per kilang bigas pero tahimik yung mga kampon niya. Sino ba to? Joyce Mabini Makanit, Uy, wala. Ayun. Diba? Ano nangyari sa 7 pesos? Bakit hindi nyo kinukundina na hindi natupad? Sige. O, diba? Pag nagsalita siya, kala mo yung sigurado siya doon sa kanyang sinasabi. Yung proud na proud siya na naintindihan niya yung naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnay po doon sa pangako na halaga ng bigas. Okay? So, ito po guys ang katotohanan. Kung kayo po ay magbabasa at titignan po ninyo yung inflation rate versus the price of rice during the time of the former President Rodrigo Roa Duterte and the time of the President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr., mas maganda po noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit? Ang sabi ng mga loyalista na hindi po matanggap ang katotohanan dahil hindi nila naiintindihan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng inflation o kung paano nating i-interpret ang inflation. Yung panahon po ni former President Rodrigo Roa Duterte, mababa at patuloy na bumababa yung inflation rate. Okay? Patuloy pong bumababa yung inflation rate samantalang yung halaga ng bigas ay tumataas. Ngayon, yung panahon po ni President ngayon, President Bongbong Marcos Jr., yung inflation rate po ay fluctuating. Ibig sabihin, tataas, bababa, tataas, bababa. And pataas po yung kanyang inflation rate. And then pataas din yung halaga ng bigas. Ngayon, paano po natin i-interpret nito? Kapag ang inflation rate po ay bumababa, yung pagtaas po ng bigas, yes, tumataas po siya, pero hindi po ganun kabilis tumaas yung halaga ng bigas. Kasi nga po, yung inflation rate ay pababa. Kaya kahit tumaas yung bigas, yung presyo ng bigas, ay hindi po mabilis yung pagtaas. Pero kung ang inflation rate po natin ay nagpa-fluctuate, tataas, bababa, pero yung pinakang trend niya ay pataas. Halimbawa, tataas, bababa, tataas, bababa, tataas, bababa, tataas, bababa. So, tataas siya, bababa siya, pero yung kanyang trend ay pataas. Ibig sabihin, yung inflation rate natin nitong panahon po ni President Bongbong Marcos Jr., tumataas yung inflation rate. Kaya, yung halaga ng bigas ay mabilis ding tumaas. So, pareho pong tumataas yung halaga ng bigas during the time of the former President Duterte at the time of Bongbong Marcos Jr. Ang kaibahan nga lang po, dahil yung inflation rate noong panahon ni former President Duterte, mababa po yung inflation rate. Dahil pababa ng pababa yung inflation rate, yung pagtaas ng halaga ng bigas ay hindi po ganun kabilis. Very gradual lamang po yung pagtaas ng halaga ng bigas. Unlike po nitong panahon ni Duterte, ni BBM, pataas po yung trend ng inflation rate, kaya yung pagtaas ng halaga ng bigas, mabilis din. Okay? So, yun po ang paliwanag ng inflation rate, kung tataas o bababa.
Ngayon, panoorin natin yung naging State of the Nation address ni former President Rodrigo Roa Duterte. At kayo na po ang bahalang sumuri. Pakinggan po ninyo ng ilang beses, ulitin po ninyo yung kanyang naging pahayag. Tignan po ninyo ano nga ba yung pagkaintindi ninyo doon sa sinasabi ni former President Rodrigo Roa Duterte. 1 peso discount per liter in gas stations. We have also started releasing fuel vouchers to public utility, jeeps, and other valid franchises. Further, we have fast-tracked the distribution of energy rice to provide affordable rice for all. Excuse me. This year, we are giving 149 billion pesos worth of subsidies to the poor and vulnerable. Next year, the amount will be increased to 169 billion pesos. But no amount of subsidy can help the poor if some businesses take advantage of their situation to make more money. I ask businesses to cooperate with us in charging a fair price. To help stabilize rice prices, we also need to address the issue of artificial rice shortage. I now ask all the rice hoarders, cartels, and their protectors. You know that I know who you are. Stop messing with the people. I hate to power sometimes is not a good thing, but I hope I would not have to use it against you. Consider yourselves warned, mend your ways now, or the full force of the state shall be brought to bear upon you. I am directing all intelligence agencies to unmask the perpetrators of this economic sabotage and our law enforcement agencies to bring them to justice. We are also working on long-term solutions on top of this agenda to lower the price of rice. We need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo, and lower inflation significantly. I ask Congress to prioritize this crucial reform, which I have certified as urgent today. Alam mo, ako humingi talaga ng tulong. Business is really for profit. I understand that. But Philippines has always been a playground for, scoundrels and those who do it without really considering the plight of the others. It's all conscience. When I run for public office, I promise to do whatever it takes to give all Filipinos a comfortable life, even if it means fighting powerful interests. I am committed to a comprehensive tax reform, and I ask Congress to continue the job. Package 2 will be lower corporate income taxes, especially for our small businesses. Lower taxes mean they will have more money to invest and create more jobs. More than 99% of our businesses are micro, small, or medium enterprises and employ around 65% of our workers. The enactment of the package 2 is what stands between today and the millions of jobs in the near future. Congressman Coa, Gonzales, Abu, and Garin, and Botocabi, as well as the Swansing family, filed versions of Package 2 last March 2018. So, ayan na nga po mga kaibigan.
very clear, maliwanag po na sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte na i-reduce, babawasan yung halaga ng bigas up to 7 pesos. So, ibig sabihin, kung ang halaga ng bigas ay 47 pesos, dahil maaari itong mababa o bumaba ng hanggang 7 pesos, so magiging 40 pesos ang halaga ng bigas. So, hindi po niya sinabi na magiging 40 pesos ang halaga ng bigas. Ang sinasabi po ni former President Duterte, up to 7 pesos ang ibababa ng halaga ng bigas. So, ibig sabihin, kung 47 pesos ang halaga ng bigas, maaari itong maging 43, maaari itong maging 44. So, ang pinakang mababa na magiging halaga ng bigas ay magiging 40 pesos kung up to 7 pesos yung maaaring ibaba ng halaga ng bigas. Okay? Doon po sa nabanggit ninyong 7 pisong baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yon kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time, or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas? Nasa news na po yan. Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit, pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun or whatever, yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganun. Pwede po ba linawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng fake news? Sa vlog po ba? Napanood po sa Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Parang you're talking na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po magkaroon ng sa halip Hindi na... po yun pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Hindi pa nabanggit ko lang po yung vlog, Yusek, para lang po hindi malito. Then, pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo na medyo iba yung nababanggit. Opo, Ms. Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito. Inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman. Eto na nga mga kaibigan, yung naging pahayag ni Attorney Claire Castro nang siya ay humarap sa media. Dahil siyempre, kinuwestiyon po ng reporter ng SMNI yung kanyang naging paliwanag sa halaga ng bigas. So, dito, obvious na obvious mga kaibigan. Alam niya, no? Alam niya na yung ibig sabihin ni former President Rodrigo Roa Duterte ay mababawasan yung halaga ng bigas ng up to 7 pesos. So, maliwanag po yan sa kanya. Naintindihan niya yan. Sadya nga lamang talagang binaligtad niya yung kanyang paliwanag. Sadya nga lang talagang kunwari ay siya ay nagpanggap na bobita. Oo, kunwari po nagpanggap siya na bobo. Bakit? Kasi kapag nagpanggap siya na bobo, siyempre yung mga matatalino na kagaya natin, mapapa-comment. Di ba mapapa-comment? Sasabihin natin doon sa kanyang live, ang bobo mo naman, ang hina naman ng comprehension mo, attorney. So, yung engagement, alam niyo yung engagement doon sa kanyang YouTube channel, lalawak, tataas po yung engagement. Kaya, sinadya niya po talaga yun na mali yung kanyang magiging paliwanag doon sa kanyang vlog sa YouTube channel. No? So, sadya po yun. Bakit? Kasi ito, panoorin ninyo yung kanyang naging press briefing. Hiwalay
yung kanyang pahayag sa kanyang vlog, hiwalay yung kanyang pahayag bilang isang press secretary. So, ito po, panoorin ninyo.